So Unit 1, Abstract Data Types and Linked Lists. So Abstract Data Types or ADT, when we say ADT, it is a mathematical model of data structure. Then dinidefine natin siya through operations but not through implementation. So example dito, yung tinatawag nating list, stack, queue, and yung ating linked list. So, since sabi natin, ang dinidefine is yung operations and hindi implementations, magfo-focus tayo dun sa what operations and hindi dun kung paano pine-perform yung operations. So, makikita natin dito, meron tayong two parts ng data structure. May tinatawag tayong built-in data structures and user-defined data structures. So, for built-in data structures, usually may encounter nyo to dun sa object-oriented programming nyo wherein nandun yung integer, float, character, pointer. While ngayon, dito tayo magfo-focus sa user-defined data structures since dito yung array, list, and files natin. Tapos, sa list natin, kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang part. May tinatawag tayong linear list and non-linear list. So, si linear list, ang nakapaloob sa kanya is yung tinatawag nating stack and yung queues. While sa second list natin, which is yung non-linear list natin, makikita natin dito yung trees and graphs. So, pag next slide tayo, ito yung focus natin sa Unit 1, linked list natin. So, meron tayong tatlong type. Una is yung singly linked list, yung doubly linked list, then yung number 3 is yung circularly linked list. So, mag-start tayo sa singly linked list. So, definition, a sequence of nodes where each node contains data and a link to the next node. So, ibig sabihin, may dalawang part tayo sa singly linked list. Wait lang. Drawing natin. Sabi dito, meron tayong sequence of nodes. Wait, palitan ko lang yung... Ayan, okay, pen. Sabi, meron tayong sequence ng nodes. So, each node, makikita natin. So, for each node, ito yung unang part. Nagko-contain to ng data. So, lagyan natin ng letter D. Then, yung another part niya is yung ating tinatawag na null. So, ito yung null natin. Which is the last node point. So, since nandiyan na yung null natin and yung unang part is yung data wherein dito na i-store yung information and tawag dito, yung next to data is yung null which is yung tinatawag nating last node point. So, yung unang part is for memory allocation. While yung pangalawang part is yung nagsasabi sa atin if may next pa bang data na papasok and kung may magi-insert pa ba na data. Then, pag wala na, ibig sabihin, null na siya or yun na yung end ng code natin. So, ito yung itsura ng singly linked list natin for conceptual view. So, ito yung data. Then, yung PTR, ibig sabihin yan, continuous lang yung data. So, since may PTR pa yung kasunod ng data, ibig sabihin may data pa na papasok.
Then, after ng PTR, may ma-encounter tayo uling data since continuous pa yung process. Then, kung mapapansin nyo, yung pang-apat, ito, makikita natin, yung after ng data is naka-null na. So, ibig sabihin, pag may null na tayo, yun na yung last node dun sa ating list. Yun na yung end or pinakadulo ng list natin. So, yung indication, kapag last na ng list is meron tayong null na nakalagay. So, ulitin natin, singly linked list, meron tayong 2 nodes. So, yung unang node or yung unang field natin is yung for data. So, dito papasok yung mga information or anything na nagko-contain ng item na kailangan nating i-store dun sa list natin. Yung next naman is yung address. Ito yung address natin. So, dito, kino-contain niya kung magkakaroon pa ba ng next item dun sa list natin or kung ito na yung last item dun sa list natin. Tapos, yung null natin, yung null pointer, ini-indicate niya na ayun na yung end ng ating list. So, meron tayong mga operations na kayang gawin sa singly linked list. So, may insertion, yung pag-i-insert natin ng data dun sa list, yung deletion, yung pag-delete natin ng data dun sa list, then yung traversing the list. So, ito yung mga operations natin. Pag sinabi natin traversing, ito yung, ibig sabihin ito, yung pag-visit natin doon sa mga node sequentially. So, pangalawang operation niya is searching. So, since may tatlong kakayahan yung singly linked list natin, isa doon is yung pag-search natin para malocate natin kung anong node yung kailangan and anong node yung value. Then, yung insertion and deletion. So, from the word insertion, mag-a-add tayo ng bagong node. Pwedeng sa unahan or sa beginning. Pwedeng sa dulo or sa end. And pwede rin tayong pumili ng specific position. Then, sa deletion, so, ang ginagawa natin dito is nire-remove natin yung value ng node depende kung anong position yung kailangan. So, pwede nating i-remove yung node na nasa beginning, pwede nating i-remove yung nasa end, or pwede i-remove natin yung nasa specific position na kailangan natin. So, case number 1, ito yung insert at the beginning. So, yung pinakaunang node natin, yun yung tinatawag nating head. So, ito yung unang data dun sa list natin. Since mapapansin natin na may arrow pa siya and hindi pa tayo nakaka-encounter ng null after nung last data, ibig sabihin, continuous pa yung pag-i-insert nung data natin sa list. So, dito, pinakalagay na last, naka-arrow siya dito sa number na 40 para dito sa last node natin. Ibig sabihin, dito na mag-i-end yung list natin or ito na yung pinakadulo ng list natin, yung value ni 40. Ngayon, ang case number 1 ay mag-i-insert daw tayo sa beginning. So, para mangyari yon, kung ang temporary head natin ngayon is si 10 at ang kailangan natin for case 1 is yung magiging head dapat is 50. So, itong si 10, wait lang. So, itong si 10 is kailangan natin, so, si 10, kailangan natin siyang i-move. So, yung 10 natin, mamumove siya pa right. So, diba ito yung 10. Mamumove si 10 pa right. Then, papasok yung 50. Then, siya na yung magiging bagong head.
para masatisfy natin yung case 1, which is yung insert at the beginning. So, kaya kung mapapansin natin, sa after insertion, yung bagong head na natin is si 50. Then, yung 10, kanina, is na-move na siya sa right. Kaya nasa second na siya ng head. Then, yung last pa rin natin is si 40, which is yung end ng list natin. Ngayon, yung case number 2 is yung pag-i-insert natin dun sa end ng list naman. Since alam natin yung head is yung 50 and yung last is si 40, ngayon dito kay 40, dito tayo mag-i-insert ng bagong data. Since case 2 natin is insert data dun sa end ng list natin. So, 'di ba, ito yung last natin dun sa before. Ngayon, pag pumunta tayo dito sa after, etong last na si 40 is magmo-move naman papuntang left para makapunta yung bagong value na 60. So, eto na yung after na ma-insert natin sa list natin yung data. So, 60 na ngayon yung nasa end ng list natin. Then, yung kaninang 40 na nasa last is na-move siya papuntang left. Kaya, napalitan siya ni 60 dito sa pinaka-end. Yung case number 3 naman natin, ito yung case na pwede tayong mag-insert sa kahit anong position na gusto natin. So, pwede tayong maglagay dito, pwede tayong mag-insert or mag-add ng data sa list natin sa unahan, pwede rin sa pinakadulo, or pwede rin ditong in between. So, yung code naman niya is nakalagay na lahat dun sa module. Then, try nyo na lang i-modify. So, yung gagamitin nating programming language is yung C++. Then, pre-provide ko na yung online console para di na kayo mag-download ng tawag dito, ng tool natin. Since for laboratory naman, pinost ko na lahat ng experiments na kailangan nyo. So, dito sa example, ito yung before. Ngayon, sa case 3, yung after is yung gantong itsura. Kung mapapansin natin, ang napili is yung between ng third node and yung last node. Dito natin i-insert yung data na 60. So, ganito yung magiging outcome niya. So, si 30, mag-a-arrow siya dun sa i-insert na 60. Then, yung na-insert na 60, mag-a-arrow siya dun sa last na data, which is si 40. Ayun, ganun din yung approach kapag ka nag-delete or nag-remove tayo sa beginning ng list, sa end ng list, and sa given position na kailangan nating i-delete. So, dito sa deletion, ito yung pag-remove natin ng element dun sa list without destroying yung integrity ng list itself. So, ibig sabihin, ang tatanggalin lang natin dito sa list is kung ano yung kailangan lang nating i-remove. So, hindi naman lahat ng nasa list is maaapektuhan. Kaya meron tayong tatlong option. So, pwede dun sa yung pinakauna, which is yung head. Pwede rin yung pinaka-last lang or yung end. Pwede rin at a specific position. So, dito, yung case 1 is magdi-delete tayo ng node dun sa beginning or yung sa unahan ng list daw natin. Ngayon, ito yung before. Pag mag-after tayo, so, tatanggalin natin si 10.
So, mawawala na yung 10 since i-remove natin yung element niya. Ngayon, ang bagong magiging head na is yung 20. Since siya na yung nasa pinakaunahan ngayon. Which is yung pumalit kay 10 at naging bagong head. So, ang case number 2 natin, yung pagdidelete natin ng node sa end naman or sa pinakadulo ng list. Ngayon, provided dito yung structure and syntax nung code nyo para matry nyo siya sa online console, nilagay ko dito. So, ang approach naman natin, since for case 2, is magdi-delete tayo ng node sa pinaka-end. So, ito yung last node natin, di ba? Or yung end node natin, si 40. Ngayon, si 40 na yan is i-delete natin. So, para ma-delete natin siya, so, wait lang. Para ma-delete natin si 40, ang gagawin natin sa kanya is papalitan natin siya ng 30. Since na-delete si 40, diba, nawala na si 40, ngayon, si 30 na yung bagong end ng node or yung last ng node natin. Kaya kung mapapansin natin, naging 10, 20, 30. So, 30 na yung bagong end ng node natin. So, next tayo for case number 3. So, si case number 3 kasi, wait lang. So, case number 3, delete a node at a given position. Kung ito yung before natin, nakalagay kasi at a given position. So, pwedeng sa head or yung pinakauna, pwedeng yung end or yung pinaka-last, then pwede rin sa specific position na gusto natin. So, kung ito yung before natin, may value tayo ng 10, 20, 30, and 40. Ngayon, ang gusto nating tanggalin, ang napili natin ay yung between kay second node, which is si 20, and yung last node na 40. So, ito yon, si 30 yon. Si 30 yung napili na i-remove or tanggalin. So, para magawa natin yan, kailangan is i-remove natin yung connection, kaya may X, wait lang. Kaya may X dito, wait lang, tanggalin ko lang. So, kaya tayo nagkaroon ng X dyan at X dito. Kasi, kailangan natin i-remove is yung between sa second and last node, which is si 30. So, ayun yung case number 3 natin, which is yung for specific position. Ngayon, punta tayo kay doubly linked list. So, si doubly linked list, meron na tayong tatlong field. Yung una is yung data. So, yun yung nilalaman niya is yung information. Then, pointer to next. And pointer dun sa previous. So, tatlong square na yung magiging itsura niya. Pwede tayong mag-previous, then pwede tayong mag-next when it comes to doubly linked list. Then, since sa doubly linked list, mas madami tayong nagagawang operations and functions, mas nagre-require tayo dito ng mas malaking memory compared dun sa singly linked list, which is ang nagagawa niya lang is yung data, then yung next na field na agad. Dito kasi sa doubly linked list, may two options tayo. May previous field, may data, then merong next field.
So, ang operations for doubly linked list, yung pagsisearch natin, mas flexible siya dun sa ating tinatawag na singly linked list. Since pwede tayong mag-previous, and mag-next. Unlike kapag kay singly linked list, ang option lang natin is yung next, wala tayong previous. Then, in terms naman for insertion, easier siya kasi pwede tayong mag-insert at both ends. Unlike kay singly na pwede ka lang makapag-insert ng data sa next field na ulit. Then, ang pinaka-last data pa rin naman dito is yung node na after is may makikita tayong null. So, deletion, dito sa doubly linked list, meron tayong direct access para dun sa previous node natin para ma-simplify natin yung pagtanggal or yung pag-delete natin. So, para mas ma-visualize nyo, ito yung tinatawag nating doubly linked list. Since, diba, sabi tatlo daw yung part ng field. So, in this linked list, each node contains 3 fields. So, ito yung first field natin, yung previous. Yung nasa gitna, ito yung magi-store ng data natin. Then, yung next natin, which is yung third field natin, ito yung next node natin para mag-next yung list natin. Pag previous node, para mag-previous yung list natin. So, meron tayo ditong 3 cases. Yung pag-i-insert natin sa beginning, pag-i-insert natin sa end, and pag-i-insert natin at a given position. So, case number 1, yung pag-i-insert natin sa beginning. Diba, sabi natin, may previous and next sa kanya. Kaya kung mapapansin nyo, yung visual representation in terms kay doubly linked list, meron tayong dalawang null. Ibig sabihin yan, pwede tayo mag-end dito sa unahan, before the head, and pwede rin dito sa after ng last node natin. Since dalawa yung kaya niyang gawin, pwedeng mag-previous and pwedeng mag-next. Kaya dalawang null yung offered kay doubly linked list. Kaya nga gumagamit siya ng mas malaki na memory allocation dahil mas madami yung kaya niyang function. So, case 1, head. Ngayon, mag-i-insert tayo sa head. So, kung ang head natin nga sa previous is 10, diba sabi natin, i-move natin siya pa right para mapasok natin yung bago nating head, which is si 40. So, ngayon, diba, nag-move na si 10 papunta sa left. So, ito na siya. Papunta sa right. So, andito na siya. Naging 10, 20, 30. Ngayon, yung place na pinanggalingan niya, doon natin ilalagay yung bagong value ng node natin, which is si 40. So, 'di ba kanina ito yung pwesto na to para kay 10. Ngayon, dahil magi-insert tayo ng bagong data sa pinakaunahan, i-move natin pa right si 10 para mapuntahan ni 40. So, ngayon, andito na si 40. So, ito yung before ng case 1. Then, ito yung i-insert natin sa unahan. Tapos, ito yung after. Si 40 na yung naging updated na head natin. So, pag mag-i-insert tayo sa end ng list, ang process naman, sa dulo tayo pupunta. So, kung kanina mag-move tayo pa right, ngayon mag-move tayo pa left. So, yung last natin is si 30. Si 30, mag-move siya pa left para mailagay natin si 40 sa end ng list natin. Kasi yun yung kailangan nating i-update. So, yun yung for case 2 natin.
So, may sample code tayo dito. So, T is equals to head, while yung T natin, magne-next siya kapag null. Pagka null na siya, magne-next din siya ulit. So, ibig sabihin, kapag na-read ng code natin na may bagong i-insert na data sa end, magne-next yung ating previous data papunta sa left. Then, mag-i-insert siya ng bagong data. Papalitan niya yung nakalagay. So, case number 3, yung pag-insert natin at a given position. So, papansin natin, nandito yung head natin, then ito yung end natin. Ngayon, ang nandito sa example, ang i-insert daw nating data is yung 40. Then, ilalagay natin siya sa position 2. Currently, ang nasa position 2 dito sa before natin is si 20. Then, yung nasa position 1 is si 10. Then, position 3 is 30. So, para ma-satisfy natin yung condition at para ma-insert natin at a given position, etong si 40, kailangan nasa pangalawa siya. So, para mangyari yon, pansinin natin yung dito sa after. So, si 10, nag-remain pa rin siya dun sa position 1. Ngayon, si 40, nilagay na natin siya sa pangalawa, sa position 2. Then, yung 20 na kanina na nasa position 2 ay malilipat ngayon sa position 3 dahil isiningit natin si 40 sa position 2. So, kita naman natin dito sa representation natin yung mga arrow kung saan nasa position 2 na si 40 and si 30 na move siya pa right at naging position 3 siya. Then, last pa rin natin for position 4 is si 30. So, same lang yung logic kapag magdi-delete tayo sa beginning ng list. So, ito yung before, then ito yung after. So, naka-mark as X na yung nasa pinakaunahan since ang case 1 natin dito is yung pagdi-delete na ng node. Case number 2, ang nasa case number 2, ang di-delete natin yung nasa last or yung end ng list natin, which is si 30. Kaya kung mapapansin natin, i-next na natin yung connection ni 30 sa other 2 nodes na nasa list. So, ito yung structure ng code. So, pwede nyo itong gamitin for online console para matry nyo yung syntax at saka yung logic kung paano nangyayari yung pagdi-delete ng node sa end, sa head, or sa specific position. So, provided na rin yung for case 3. So, si case 3, delete a node at a given position. Kung ang data natin sa unahan ay 3, yung position 1 natin, nandito si node natin na may value na 10, sa 2 is 30, then sa 3 si 20. Ngayon, kung ang pipiliin nating tanggalin is yung pagdi-delete ng node at position 2. So, si 30, siya yung nasa gitna, meaning siya si position 2. Para ma-delete natin siya, kailangan putulin natin yung connection between dun sa position 1 and position 3 para hindi sila ma-delete. Dahil ang kailangan lang naman nating tanggalin is yung nasa gitna, which is si 30 na may node at position 2. Kaya naka-X yung connection. So, may tinatawag tayong circular linked list. So, si circular linked list, katulad lang din siya ni doubly linked list. Kaso, dito, kapag ginamit natin siya, wala tayong null reference kasi paulit-ulit lang yung process na ginagawa niya. Kaya naging circular linked list siya. So, hindi siya nag-e-end. So, kaya niya
makapag-search, makapag-insert, and makapag-delete. Ngayon, punta na tayo dito sa stock natin. So, yung stock, meron tayong tinatawag na last in, first out method. So, ibig sabihin, kung sino yung last na data na naipasok, siya yung una na data na mailalabas. So, meron tayong two parts for the operation of stock. So, yung A is yung push o yung pag-i-insert natin ng item dun sa ating stock. Then, yung B, ang tawag natin is yung pop, yung pag-remove naman natin ng item from the stock. So, ito yung syntax niya. Mapapansin natin, unang na-push is si 1, then sumunod si 2, sumunod si 3, sumunod si 4, sumunod si 5, then sumunod si 6. Tapos, itong part na to is yung pagpupush pa lang. Diba sabi natin, meron tayong 2 basic operation. So, since na-fulfill na natin yung first dun sa basic operation, which is yung pag-pop or pag-insert natin ng mga items dun sa stock, punta naman tayo sa pangalawang basic operation kay stock, which is yung pag-pop or yung pag-remove naman natin ng item from the stock. Alalahanin natin kapag ka-stock, ang method natin na sinusunod lagi is last in, first out. Kung sino yung last na nailagay, siya yung unang maaalis. Punta tayo sa pop or yung pag-remove na. So, ito naman yung syntax ni pop. So, pag nag-pop tayo ng element or ng item, yung pinakauna nating tatanggalin na data is yung nasa pinakataas. So, since number 6 yung data na pinakamataas, siya yung una na maaalis. Then, naalis na din si 5, naalis si 4, naalis si 3, naalis si 2, then last na maaalis si 1. So, provided dito yung code and template for stock. Then, may output din tayo dito para mas maintindihan nyo kung paano yung push and pop na method. So, applications ng stock, meron tayong 5. So, ito yung mga pwede natin paggamitan. So, una, ginagamit natin siya sa conversion ng infix to postfix expression. So, pangalawa, pwede natin siyang gamitin dun sa evaluation ng postfix expression. Pangatlo, yung pangatlo, implementation na to para dun sa procedure natin. Pang-apat, yung stock natin na gagamitin para sa compiler. Then last is yung reverse string. So, di ba nabanggit natin kanina yung infix and postfix? So, meron tayo ditong tatlong klase ng notations. Yung una is yung infix notation. Pangalawa is yung prefix or pwede rin nating tawaging Polish notation. Pangatlo is yung postfix or yung reverse Polish notation. So, expression, example, and note. Punta muna tayo kay infix. So, ito yung example ni infix wherein operator between operands. Pagka prefix naman, operator before operands. Then last is a postfix, operator after operands naman. Then kapag magko-convert tayo, nag-provide ako ng 4 na example for each conversion para mas ma-visualize nyo and para mas mabilis nyong ma-analyze kung infix, prefix, or postfix ba yung expression.
So, ayan yung table. Nakalagay na dyan yung note, example, expression. Then, ito pa yung tiga-apat na other example. So, may tinatawag tayong queue. So, since kanina, di ba, diniscuss natin yung nauna kay Q, which is si array. Ngayon, punta tayo sa Q. Pag sinabi natin Q, ang method na gagamitin naman natin dito is yung first in, first out. So, ibig sabihin, ang kailangan natin sundin is kung sino yung una nating nilagay or kung sino yung unang na-i-insert, siya rin yung una na matatanggal. So, kaya sa kanya, yung process na kailangan natin in terms kay Q is first in, first out. So, yun yung difference nila. Ito lang yung susundin natin kapag sinabi na kailangan yung approach natin kapag sa coding is naka-Q. So, meaning nito, ang gagawin nyo dun sa syntax ng code is kung sinong unang data nyong nilagay, yun dapat yung unang data na maiaalis. So, yun yung magiging syntax ng code ninyo sa C++. So, circular queue, since kung sino yung unang nilagay, siya yung unang aalis, ganun lang din si circular queue, pero sa kanya, consequently yung pag-remove and pag-add ng mga data.